programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ako si Jelestu Jemiper. At ako ang magkwekwento sa inyo ng istorya ni Taiwol. At ito ang episode 1 ng season 2 na pinamagataang Pag-alam. Simulan na natin ang kwento. Tulad ng inilantad ni Anthony na 7. Silang lahat na dahilan ng pagwaasak ng templo, ay nag-isip siya ng paraan kung paano mahahanap ang iba pang 6. At ito ay kumuha ng pinakamatalinong tao ng kilala niya. At ito ay ang kababata ni Gerf na si China Liebao. Ipinaliwanag ni Crave kay Gerf na si China ay matalino na ngayon at may kakayahan na posibilidad na mahanap ang iba pang 6. Kailangan niya lamang ay mga impormasyon tungkol sa mga taong naging bahagi ng templo. Kaya handang ibigay ni Crave ang mga detalye na meron siya. Pero hindi ito kompleto. Kaya naisip niya na lumapit sa isang tao na naging bahagi din ng templo. Ang kanyang kaibigan, alkalde ng Anildes at tatay ni Rona. Si Zulong. Kaya nung dumating ang gabi, pagkatapos ng mga anunsyo ni si Zu bilang alkalde, at kung papaano niya pa mas gagawing ligtas ang syudad ng Anildes, ito ay nilapitan ni Crave para sabihin ang kanyang mga kailangan. At agad namang pumayag si Zu. At pumunta na sila sa laboratorio ni Crave.
Pagdating nila sa laboratorio, ay ipinakilala ni Crave si China kay Shizu. At kung papaano siya makakatulong. At sinabi ni Shizu at lahat ng kanyang nalalaman. Pero kulang pa rin ito. At si Shizu ay kailangang umalis na dahil busy itong tao. At napabuntong hininga na lang ang ating mga bida. Pagkalipas ng ilang oras, merong isang lugar na sa loob nito'y napakadilim. At tanging mga kandila lamang ang nagbibigay liwanag. At andoon ang misteryosong tao. Oo, buhay pa siya. At nakaluhod ang isa niyang binti habang siya ay nakayuko. Tanda ng paggalang sa taong nasa harap niya. Na tinatawag niyang Master. Si Master ang totoong may pakana ng pagkontrol ng mga espiritong hayop sa sarili nilang amo. Pero pumalpak ang plano niya na ito. Kaya meron siyang ibang plano. Ang buksan ang lagusan mula sa mundo ng mga espiritong hayop. At nangyari nga. Binuksan niya ang lagusan at lumabas ang 12 espiritong hayop. Pagdating sa syudad ay nakita ng mga tao na may mga bulalakaw na lumilipad sa himpapawid. Lingid sa kaalaman nila, ito ang 12 espiritong hayop na nanggaling sa lagusan. At ang isa dito ay bumaba sa lupa. At natakot at nagtakbuhan ang mga tao sa kanilang nakita. Ito ay isang espiritong baboy. Ito ay lumabas sa mga balita. At napanood ng ating mga bida. At nagulat sila sa nakita. Pero naghanda ang ating mga bida. At pinuntahan nila ang panganib. Pagdating nila sa syudad, ay nakaharap nila ang espiritong baboy. At nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil ngayon lang sila nakakita ng espiritong hayop na walang amo. Ito ay kanilang kinalaban. At nang mapansin ng espiritong baboy na hindi niya kaya ang ating mga bida, ito ay umalis na. Pagbalik ng ating mga bida sa laboratorio, nakita nila si Crave at China na may ginagawa sa spirit capture gun. Ito ay pagpalit ng mga pyesa. At tinanong ni Gerf kung anong ginagawa nila. At ang sagot ni Crave ay, binabago ko ang spirit capture gun para maging spirit portal gun. Alam ko na kung saan nanggaling ang nakalaban ninyo. Sa ibang dimensyon. At makakatulong ito para magbukas ang lagusan sa kanilang dimensyon. Bakit hindi na lamang namin sila patayin? Tanong ni Rona. Dahil hindi sila namamatay. Kaya kailangan nyo silang maibalik sa kanilang pinanggalingan. Sagot ni Crave. Pero nagtataka si Gerf kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sinagot ni Crave na nabasa niya sa libro na mangyayari lang ito kung sasadyain. Napaisip si Gerf kung sino kaya ang may gawa nito. Sagot ni Crave ay, kung kaming mga taga-templo dati ay may libro nito, ibig sabihin, posibleng isa sa 6. Sagot na hinala ni Rona. Sumunod na araw kung saan nasa trabaho si Gerf at Rona. At sila Crave, Mikey, at China lang ang nasa laboratorio. Ay, may tumibre sa labas ng kanilang bahay. Ito ay ang matabang lalaki na may espiritong rhino. At ang pangalan niya ay Rhinociniu. Ang tulong na gusto ni Rhinociniu ay kung paano magagapi ang espiritong baboy. Gusto niyang puksain ito dahil napahamak ang nobya niya ng kagabing sumalakay ito. Pero sabi ni Crave, pag-iisipan niya muna ito. At kailangan niyang ikonsulta ito kay Gerf. At nagpasalamat at umalis na rin si Rhino. Dumating ang gabi. At ipinaalam ni Crave kay Gerf
Ang kagustuhan ni Rino na tulungan natin siyang magapi niya ang espiritong baboy. Pero kay Garth, ayaw niya nang may mapahamak pa. Kaya ang desisyon niya ay hindi. Sumunod na araw ay nasa laboratorio si Rino. At nag-uusap-usap silang lahat. Ipinapaliwanag ni Garth kay Rino kung bakit hindi ito pumayag. Nauunawaan naman ni Rino ang kagustuhan ni Garth na hindi siya mapahamak. Pero iba ang mararamdaman ni Rino pag siya ang gumanti para sa nobya niya, na kumatos ngayon sa ospital. Kaya nakikiusap si Rino na pumayag na si Garth. At napabuntong hininga si Garth at napapayag. Pag-iinsayuhin daw nila si Rino. At laki namang pasasalamat ni Rino. Dinala nila si Rino sa training area. At sinimulan na ang pagsasanay. Halos ilang araw din ang lumipas para matapos ang pagsasanay. At naging matagumpay naman. Kaya nang palabasin at controlling ni Rino ang kanyang espiritong hayop. Pero habang nangyayari ang mga pangyayaring ito, ay sumalakay namang muli ang espiritong baboy. At nagsipaghanda at pinuntahan ito ng ating mga bida. Kasama si Rino na nakasot at nakamaskara para hindi makilala. Pagdating ng ating mga bida sa syudad, nakita nila ang espiritong baboy. Nakakaiba na. Ito ay nakasuot ng baluti na nagbibigay proteksyon at dagdag lakas sa kung sino man ang magsusuot nito. At syempre, kagagawan na naman ito ng The Master. Nakita ni Crave mula sa laboratorio ang pagbabago ng espiritong baboy at binalaan niya ang ating mga bida kung gaano na ito kalakas at katibay. Ginamit ni Tywall ang kanyang totem para matapatan ang lakas ng kalaban at bigla niya itong inatake. Pero mas matibay pa rin ang baluti ng baboy. Kahit may dagdag na itong lakas ng totem. Kaya, ang naisip na paraan ng ating mga bida ay tirahin ang parte ng katawan ng baboy na hindi natatapahlan ng baluti. Ito ay sa mga leeg, mga paa at nguso. Pero mabilis ang espiritong baboy. Kaya nasasalag at naiiwasan niya ang tira ng ating mga bida. Kaya ang naisip na paraan ng ating mga bida ay sila, Tywall, Dragozo, at Enma ang kukuha ng atensyon ng kalaban. At si Rino ang aatake. At gumana ang paraan. At nanghina ang espiritong baboy. At ginamit ni Enma ang Spirit Portal Gun. At nagbukas ang lagusan. At binuhat ng mga espiritong hayop ng ating mga bida ang kalaban. At inihagis sa lagusan. At ang lagusan ay nagsara. Bumalik na ang ating mga bida sa laboratorio. At sila ay nag-uusap-usap. Alam ni Crave na hindi pa dito natatapos ang lahat ng ito. May 11 pang espiritong hayop na lumabas sa lagusan na yon. At kung paano niya nalaman? Dahil tanging 12 mahiwagang figurin lang ang nasa templo. Si Rino naman ay nagpaalam na sa ating mga bida. At hihintayin niya na lamang magkamalay ang kanyang nobyang nasa ospital. Yan na muna sa ngayon. Huwag ninyong kakalimutang mag-subscribe. Pakipindot na rin ang thumbs up. Kung may gusto kayong sabihin, ay ikomento nyo lamang. At pakishare na rin ang istoryang ito sa ibang tao. Paalam.